Hi guys! Kung baguhan po kayo dito sa Reels, well, panoorin mo to at baka kapulutan mo ng aral. But before that, don't forget guys to share and follow nyo na rin po itong aking page sa tutorial, Monday to Friday sa Reels. And syempre yung travel vlog natin dito, Saturday, Sunday, at dito sa ating mismong page, meron po tayong travel vlog at mga tutorial na din. So gusto ko lang po i-share sa inyo yung nangyari po dito sa aking in-upload na umabot ng 1.4 million viewers. Ano nga ba ang istorya ng sayaw na ito? Una-una po guys, ginawa ko po itong sayaw na to noong panahon ng pandemic. Kasi dito sa Singapore, wala masyadong turista, walang katao-tao sa public. So ginawa ko po yan dahil siyempre mahihain po yung inyong abang lingkod. So ginawa ko po siya sa Sentosa. Ayan nga po, at nilagyan ko po siya ng BTS na song. Kaya lang na-copyright nung in-upload ko siya sa YouTube, kaya siguro hindi na-recommend at nagkaroon lang po ng 55 viewers. So this year po, in-upload ko po ulit siya dun sa isang page ko sa Elin Island. Yan, so umani po siya ng 35,000 viewers. So hindi pa rin po ako tumigil hanggang in-upload ko po dito sa mismong page ko sa Not Not Palaboy. Dahil po, nagkaroon po kasi ako ng viral na 6.6 million dito sa isda na kung saan pinapakita ko sa tao. So nagkaroon po ako ng viral niyan at syempre dahil na-detect na po tayo ni Facebook, susunod-sunod na po yan once na na-detect po kayo ni Facebook. So yan nga po, nagkaroon po ako ng 1.4 million kasi po, syempre, mindset ba, gamitin mo yung viral na music. O diba? So, kaya yan po yung resulta, 1.4 million. Ngayon, ano po yung lesson dito na pwede nyong matutunan? Unang-una guys, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, kung baguhan po kayo sa Reels, dapat po pag-isipan nyo pong mabuti. Ano nga ba yung content na gagawin mo? Paano ka nga ba magsisimula sa Reels? Yun po ang katanungan dyan. Wag na wag po kayong mag-upload lang ng basta-basta dito sa Reels na basta lang sa isang araw may ma-upload lang ako kahit na ang pangit ng resolution. Guys, kapag madilim po ang resolution nyo at wala po kayong topic at wala po kayong pwedeng ma-recommend sa inyong mga viewers na pagtutuunan nila ng pansin ang inyong content, matatabunan lang po yan dito sa Facebook. Dahil ilang billion po ba katao yung nanonood sa atin? Billion po yan ha. Kaya po, sa bilis po ng mga viewers natin na mag-search at mag-scroll ng kanilang cellphone, kung pangit ang resolution ng iyong video, wala po yan. Kaya po, napaka-importante po yung 3 second na tinatawag dito sa pagre-reels. Kailangan sa 3 segundo makuha mo yung attention ng iyong mga viewers. Para nang sa ganon, mag-i-stop sila sandali at para tingnan kung ano nga ba yung content mo. Kasi guys, napapansin ko, sa totoo lang sa mga kapwa ko small content creator na nagsisimula dito, nasa mindset kasi natin na kailangan natin kumita ng pera. Katulad na nakikita natin sa mga big content creator. Guys, isipin nyo na lang, panoorin mo kung ano yung ginawa nila, bakit sila sumikat, bakit sila nagkaroon ng maraming audience. Yun po ang isipin nyo palagi. Dito guys, sa pag-Facebook or sa Reels po, wala pong swerte dito. Lahat pinaghihirapan, lahat pinag-iisipan. Parang negosyo rin po yan. Hindi ka pwede basta mag-click nang hindi mo pinag-iisipan kung paano ka makakainganyo ng iyong mga followers, ng iyong mga customer. So, ganun din po dito sa Reels. So, ako po, kahit po in-upload ko siya sa YouTube na 55 viewers lang ako, hindi po ako pinanghinaan ng loob. Kasi po, gusto ko yung ginagawa ko because I believe that one day, magbabiral yung mga content ko. So, sana po, ganun din po kayo. Wag po kayong panghinaan ng loob na walang nanonood sa akin. Well, ask yourself, bakit nga ba walang nanonood sa'yo? O, diba? Kailangan, everyday, meron kang improvement sa pagko-content mo, sa pagre-reels mo. Dapat pong manood po kayo ng mga tutorial para nang nun, maiwasan nyo yung violation, para nang nun, ma-detect po kayo ni Facebook. Dahil pag hindi po kayo na-detect ni Facebook at puro ka violation dyan, kahit kailan hindi po maipopromote talaga yung iyong content. At guys, muli ko pong pinapaalala sa inyo, huwag nyo pong minomonitor yung dashboard nyo. Natuwan-tuwa po kayo pag nag-green at depressed kayo sa pagpupula. Guys, ako po almost 1 month na puro pula yung aking dashboard. Pero ano nangyari sa mga content ko? Lahat po nag-trending, lahat po nag-viral. O diba? So wag niyo pong intindihin yung namumulang dashboard dahil normal lang po yan. Muli ko pong inuulit sa inyo, normal lang po magkaroon ng pulang dashboard at magkulay green, but it doesn't mean na madidepress ka dito na parang hindi na ako i-recommend ni Facebook. No, mali pong mentality po yan, mali pong mindset yan. Kung ako po sa inyo, ito po ang pinaka-importante na mai-share ko sa inyo. Once po na na-reach nyo na po yung inyong followers
dito sa Reels or kay Facebook at na-meet nyo na po yung requirements nyo, especially kung ikaw ay monetize na sa ads on Reels, tigilan mo na yung pag-follow to follow. Tigilan mo yung pag-Reels to Reels. Well, wala kang pupuntahan dyan guys. Mag-focus ka sa iyong content. Dahil yung content mo mismo ang magpaparami ng followers mo, ang magpapagrow ng audience mo dito kay Facebook, at yun din po ang magbibigay sa inyo ng income. Magkano pong kinita ko sa 1.4 million dito sa akin sayo na to? Almost $100 US. At dadagdag pa po yan habang may nanonood po ng aking content. So ganun po guys, dapat ang isipin nyo. Gusto nyo kumita dito sa Reels? Well, pagigihan mo yung content mo. Ganun lang po kasimple yon. Maniwala po kayo sa akin dahil small content creator lang po ako. Hindi po ako big content creator. Pero at least masaya po ako ngayon. Inabot ko na po yung 71,000 followers dito dahil doon sa mga content na in-upload ko. Yun po yung halimbawa po na talagang yung followers mo or yung content mo, good content mo, yung magpaparami ng followers sa'yo. Huwag po kayong maipag-follow to follow. Dahil po, namomonitor nyo po ba na kapag nag-upload po ng content, meron kayong 25,000 followers, 100 viewers lang, o hindi umabot ng 1,000 viewers yung inyong mga viewers dyan sa inyong content? It's because nakipag-follow to follow kayo, hindi legit yung mga followers nyo. After lang din sila na makabuo sila ng kanilang requirements dito sa Facebook para ma-monetize. Kaya nga guys, kung ako sa inyo, walang masama na minsan makipag-follow to follow tayo, pero mag-focus po kayo sa inyong content. Kung na-reach nyo na po yung inyong 60,000 minutes sa inyong pagla-live dito sa in-stream ads, muli ko pong nire-remind sa inyo, mag-focus na po kayo sa content. Dahil sa totoo lang, sa pagla-live naman po, wala ka naman po talagang masyadong kikitain dyan. Ako po, minsan, kitang-kita nyo po, hindi po ako nagla-live. Hindi po talaga ako nagla-live kasi nung nakuha ko na po yung requirements ko sa 60,000 sa in-stream ads, hindi na po ako nagla-live. Unless may importante lang po akong sasabihin para nang nun may parating ko sa aking mga followers. Pero hindi ako masyado nagla-live dahil minsan, yung mentality kasi ng mga big content creator, pag nagla-live sila ng live is because of the star. Nangingi sila ng star sa ating mga small content creator. Muli ko pong binabalik, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Pero syempre, tatamaan ka talaga dito. Dahil itong mga big content creator na to, nangingi lang sila ng star sa mga small content creator para mapansin sila. Pag napansin sila din, bigay ng malalaking star. Tuwan-tuwa naman itong mga small content creator. Hindi nila alam, inuuto lang naman sila ito ng mga malalaking na to, silang kumikita. Huwag po ganon. Kung gusto nyo pong tumulong sa ating mga small content creator, tumulong po kayo ng walang bayad. Hayaan nyo po silang magbigay ng kusa ng star but don't ask for them to star. Hindi pa ako nag-ask ng star. Nasa sa inyo po yun kung magbibigay po kayo sa akin o hindi. Dahil hindi ko naman po kailangan yan. Ang kailangan ko lang po, dapat lahat po ng followers ko, lahat po ng magiging viewers ko dito, especially sa tutorial, meron po silang matutunan sa akin nang lahat tayo ay umangat dito. Walang iwanan na tinatawag. Pero ituturo ko po sa inyo yung tamang proseso. Hindi ko po ituturo sa inyo yung maling proseso. Dahil iyon naman po talaga yung tama. Katulad po ngayon, meron tayong bagong update ngayong October. So kailangan guys, within 6 months, kung kayo po ay na-invite na dito na i-set up yung inyong payout account, kailangan i-set up nyo na po yan bago pa dumating yung 6 months. Dahil yung inyong pong kinita ay mapupurpit po yan. Mawawala po lahat yan. And syempre, lagi nyo pong tatandaan, pag may violation, patay ka. Hindi mo makukuha yung kikitain mo dito at pwede ka pang ma-deactivate yung inyong Facebook account. So guys, wag po matigas ang ulo natin kung gusto niyo talagang maging successful dito sa pag-Facebook, sa Reels. Hindi po ito tsamba, Wala pong swerte dito. Kailangan po pagsikapan mo, pag-igihan mo. Huwag po kayo mag-upload ng kung ano-ano lang. Hindi po kayo magkakaroon ng niche dito sa Facebook. Shinichi ba? Hindi yung chismosa ng kapitbahay mo, ha? Kailangan po meron kayong pinaka-main content. Kung ano ba talaga yung gusto nyong content, okay? Huwag po kayong magre-reels na nainggit lang kayo sa kapitbahay nyo dahil nakita nyo kumikita siya ng malaki. Tapos yung pinakita nyo sa'yo, fake naman yon. Hindi naman totoo talaga na kumikita ka ng ganon. Dahil dito sa Reels, inuulit ko po sa inyo, barya-barya lang po yan, sense lang po yan. Pero depende sa content mo. Kung mag-viral ka, di malaki kitain mo. Tandaan nyo guys, pag nagkaroon kayo ng legit followers, ibig sabihin, kada upload nyo, magkakaroon kayo ng magandang viewers. So sana po nakatulong, and of course, don't forget to click that follow for more tutorial. Thank you so much po sa 71,000 followers. And lagi nyo pong abangan yung tutorial ko dito at tapusin nyo po yan. I-share nyo na rin po yan dahil malaking tulong po yan sa ating mga
kapwa small content creator. This is not Palaboy, always saying, always thank God sa lahat ng blessings na tatanggap natin. And of course, enjoy your life because life is too short. Bye!